Good morning, Ka-Coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. So nandito po tayo sa Immaculate Conception Cathedral dito po sa Cubao, Quezon City. At isa pong misa ang isinagawa para po sa ating mga public at private prosecutors na talagang bibida at magpipresenta ng katotohanan sa oras po na umusad ng impeachment trial sa July 6. Sa Lunes na lang po yan, no? 4 na araw na lang po ang hinihintay natin. Actually, maganda, Ka-Coffee, yung naging misa po ng kaparian kanina, no? Yung sa homily ni Father, inalitulad niya ito sa laro noon ng kabataan, no, kung saan may isang batya ng tubig at may mga barya, may mga coins doon, at ang mga bata sa tuwing magpepiesta, maglalaro sila at kinakailangan kunin yung mga barya doon sa batya. At meron po itong gawgaw para lumabo po yung tubig. Ang sinasabi po kanina ng ni Father, no, sa kanyang misa, kahit na malabo po ang tubig, tungkulin natin na kunin yung katotohanan. Gaya ng mga barya, kailangan natin itong maiahon at huwag tayong magpalinlang kahit na malabo yung tubig o may mga kaguluhan, importante lumabas po ang katotohanan. Tiniyak din po ng kaparian, marami pong mga pari po nandito, no? Sila Father Robert Reyes, no? At iba pa pong mga pare, ang kanilang panalangin, kanila tinitiyak po yan sa mga prosecutors at importante po na makamit natin ang hustisya. Truth and justice ang hinahabol natin dito. As ang sinasabi nga nila, no, not necessarily manalo yung isang side. Kinakailangan mapalabas natin yung hustisya at mapalabas natin yung katotohanan sa oras po na umusad na yung impeachment trial. Sa talumpati po na sinabi ni lead prosecutor Congresswoman Jervin Luistro, sinabi niya po na hindi madali na tumayo bilang isang prosecutor, pero isa po itong karangalan para sa Pilipino na makamit natin ang hustisya at tuparin natin kung ano ang minamandato ng ating saligang batas. At malinaw naman po na nagkasala si Sara Duterte sa ating konstitusyon. Dahilan po kung bakit siya na-impeach sa House of Representatives at kinakailangan na lang po natin ngayon conviction dyan po sa Senado. Nanawagan din po ng panalangin ang kaparian para po sa ating mga senator judges. Siyempre ganoon din po sa defense team, sa grupo po ni Sara Duterte, and definitely po sa prosecutors para po lumabas kung ano yung totoo dito sa mga kaso ni Sara Duterte, kung siya ba i-convict o siya ba ma-acquit. Importante po lumabas yung katotohanan at hustisya para po sa sambayan ng Pilipino. Pakinggan natin, Ka-Coffee, yung bahagi ng talumpati ng ating lead prosecutor na si Congresswoman Jervin Luistro. To all our priests, to our prayer warriors, to our brothers and sisters in this parish, hindi po madali ang tumayo sa harap ng impeachment court. Hindi po madali na balikan lahat ng aming pag-aaral during our college days. Hindi po madali na maging sentro ng iba't ibang opinyon kaugnay ng impeachment process na ito. Nevertheless, we believe that there is honor to be at the forefront of this accountability mechanism. There is glory in defending the interests of the Filipino people. And there's fulfillment to be at the forefront in upholding what the Constitution mandates. We acknowledge our limitation. We acknowledge our imperfections. We acknowledge all our insufficiencies. But let me tell you, my dear brothers and sisters, all your prayers overpower them. All your support overpower them. Ultimately, everybody's love for the Philippine nation overpower kung ano man ang kulang sa mga prosecutors. And that is why we would like to thank and request, let us pray harder. Let us pray hardest. Not only for the House prosecutors, not only for the private prosecutors. Tama yung dasal ng ating mga minamahal na kaparian. Let us pray even for the defense team
Let us pray even for the senator judges. Let us pray for the entire Philippine nation. Kung saan po nanggagaling ang paninindigan naming lahat, it is because we believe that Filipinos deserve better leaders. Filipinos deserve better nation. Filipinos deserve better republic. Kay Father Robert, sa lahat po ng mga pari na naririto, sa lahat po ng mga kababayang Pilipino, please walk with us. Please join us. Please be with us until the conclusion of this impeachment trial. Ang sabi po ng nanay ko, pag nagdadasal, dapat nililiwanag. Pag nagdadasal, dapat specific. Pag nagdadasal, dapat nilalakasan. Join us as we pray for the conviction of the respondent in this impeachment trial. Maraming salamat po and God bless everyone. May I now request our prosecution team, public and private, to please stand in one row, in one line here. May I request all the priests to stand in front of them in one line. Mahusay talaga ito ha, si Kong Jervin Luistro, at talagang sinasabi ng kampo ni Sara Duterte na kinain daw po ito ng buhay sa pre-trial conference. Pero the way natin na naririnig si Kong Jervin Luistro, mukhang imposible po yan. Napakahusay po nitong abogado at magkakaalaman po tayo sa July 6 sa kauna-unahan po ng impeachment trial. Ka-Coffee, bigyan ko lang kayo ng kaalaman kung ano po yung mangyayari sa July 6. Yan po yung first day ng trial. Bago po sumapit yung State of the Nation address ng ating presidente, 3 beses po na magkakaroon ng trial sa loob po ng 1 linggo bago po mag-July 27. Monday, Tuesday, Wednesday, magaganap po yung trial na yan. And after po ng State of the Nation address ng SONA po ng ating presidente, may kaunti pong magbabago sa schedule. Magiging Martes, Miyerkules at Huwebes na po yung pagdinig. At inaasahan po natin within 7 to 8 months, matatapos po itong impeachment trial ni Sara Duterte at magkakaroon na po ng judgment. Ito po ba ay conviction o ito po ay acquittal? Yan muna ang hatid ko sa inyo, Ka-Coffee. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow sa aking Facebook page, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, click nyo na po yung subscribe. Yung mga nasa TikTok at di pa rin po nakasubscribe, click nyo na rin po yan.